Hello guys, ayan. So ako ulit ang inyong Auntie Eileen. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon tungkol sa aking pagkaligaw nung linggo. Ayan, dahil sumakay ako ng bus. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, bali kukwento ko to sa inyo para maging aware din kayo at wag na wag nyo akong gayahin guys. Kasi kung ayaw nyo mapagastos. Ayun, kasi nga nung Sunday guys, pumunta ako somewhere tawag dito in Ballester. So from Topayo kasi galing akong ang tawag doon, galing kasi akong tawag doon, nag-circle line kasi ako. So ang pinakamalapit na puntahan talaga ay ng bus na pwedeng sakyan is sa may Topayo. Kasi doon kasi guys, may mga bus stop kasi or bus, yun kasi is parang bus station talaga. Marami talaga mga nakapila talaga doon ng mga bus. Hindi lang siya basta lang na bus stop. Yun. So, kasi sa Topayo MRT kasi nandun na rin yung mga bus terminal, yung ganun. So, sumakay ako ng bus number na 145 kasi nga dito sa amin, walang signboard na nakalagay na kung saan papunta. Ang meron dito is yung mga bus number, yun yung ano. Pero yung mga bus number na yun, may bulletin board doon na nakalagay kung ano yung rota ng bus number 145. Ngayon, ako naman, siguro yung pinuntahan kong lugar is mga 20 minutes, 20 to 25 minutes, mga something. Basta less than 30 minutes lang, nandun ako dun sa location ng pupuntahan ko. Tapos ngayon, nung pauwi na ako guys, nawala talaga sa isip ko na kung saan ako bumaba, doon din ako naghintay ng bus. At siyempre yung rota ko na yun from Topayo MRT doon sa may bus terminal papunta doon sa pinuntahan ko is nadadaanan talaga siya ng bus na 145. So kung saan ako sumakay kung saan ako bumaba, doon din ako sumakay. So ang nangyari sa akin guys, hindi talaga ako naging aware kasi ako ang rota ko is pabalik ako ng Topayo MRT kasi yun yung way ko na papunta dito sa amin para mapabilis. So, ang nangyari, kung saan ako bumaba, doon din ako sumakay. So, ang nangyari sa akin is, imbis na palapit ako, napalayo ako kasi binaybay ko yung rota na 145 paikot. Na dapat is doon ako bumaba, dapat tumawid ako ng kabilang kalsada para yung mga pabalik na 145 doon pabalik na sa terminal ng Topayo na interchange mabilis lang sana. Ang nangyari is inikot ko pa siya ako, parang nag-round trip ako, ganun guys. So ang nangyari, sumakay ako, nawala talaga sa isip ko na dapat tumawid ako sa kabilang kalsada kasi nga kumbaga pabalik na ako So ang nangyari, binaybay ko pa yung daan. Ang mga bus kasi dito, maraming mga bus stop. So yun. Tapos ang pagkakamali ko pa nawala din talaga sa isip ko kasi nanood nga ako nung kay MMD, yung kay Michelle Marquez din kasi nung time na yon napanood ko kasi yung hindi siya nakapasok sa top 5 tapos inano ko yung sa TikTok, talaga nagano ako nung yung sa kanya na grabe na amaze kasi ako dun sa gown niya, pero bakit hindi nakapasok at saka kay Apo Wang Od na pa siya na parang inspired sa kanya yung gown niya, 'di ba? Yung parang talaga meron talagang dating yung kanyang gown. Tapos ang ganda talaga na baklas, talagang lutang na lutang yung kanyang beauty noon doon. Pero hindi nakapasok. So ako naman tingin dun sa TikTok about dun sa kanya, yung sa issue, yung ganun. So, nawala sa isip ko. Sabi ko, teka lang, nasa na ba ako? Kasi nga, ang alam ko talaga kasi, pagka mahihinto yung bus na yun, doon sa may interchange na ng Topayo, kumbaga doon na talaga yung bus stop talaga nila. Kaya ako, okay lang ako, parang hindi ako aware sa paligid ko. Tapos, hindi ko na malayan yung oras na ganun na pala katagal. Kasi nga, na-busy ako sa kakascroll sa TikTok ko about dun kay Michelle D. So ngayon, nadala din ako ng emotion ko. Nawala talaga sa isip ko na anong oras na ba ganyan. Guys, sabi ko, bakit wala pa ako sa Topayo interchange? Anong oras na? Sabi ko ganun. Pagtingin ko ng relo ko, skip ko muna yung TikTok ko. Pagtingin ko dun sa oras, na siya, 5:40 yata yun, yung ganun. Tapos sabi ko, bababa na ako sa next station kasi sabi ko, wala pa ako sa Topayo, ang layo ko pa. Kasi mga ilang pa ng MRT station bago ako makarating dun sa bahay. Sabi ko, malilate na ako, mayayari ako kasi guys, may curfew ako. Kaya kayo, kung nandito kayo sa Singapore, mag-apply kayo sa Singapore, alamin nyo din kung may curfew kayo or wala.
So yun, ako kasi may curfew ako, aware ako sa curfew ko. Kaya dapat makarating ako dun sa curfew ko. Tapos di bumaba na ako sa next station, nakarating ako dun. Pagtingin ko ng ganun, MRT din pala siya, pero Red Hill. Sabi ko, my God, sabi ko, tatawirin ko pa yung papunta dun sa, kasi mga connected kasi yung mga MRT. Sabi ko, hindi siya red line. Sabi ko, oh my God, mayayari ako nito. So, ang ginawa ko guys, pag nangyari sa situation nyo, yung malilate kayong umuwi, huwag nyong ililihim sa employer nyo. Talaga, i-message yung agad. Ako, minessage ko kaagad yung employer ko. Sinabi ko kung ano yung nangyari. Kasi huwag kayo magdahilan ng kahit na ano. Kasi pag nagdahilan kayo, mahuhuli pa kayo niyan. Mawawalan pa sila ng tiwala sa inyo. Sabihin nyo kung ano yung nangyari. Ito, sinabi ko na nawala ako. Sabi ko, tama naman yung bus number na sinakyan ko, pero ibang direction yung nabiyahe ko. So, yun. Tapos ngayon, hindi naman sabi ko mag-taxi na lang ako para maka-uwi ako. Kasi nga, nung chinek ko yung Google Map ko kung gaano siya katagal, parang aabutin ako ng kulang-kulang 1 hour papunta makarating dito. Mag-aalas 6 na yun, alas 6 ng curfew ko. Tapos kung aabutin ng magsi-7 na ako bago makarating. Kaya sabi ko mag-taxi na lang ako. So yun, nag-reply naman yung amo ko, tapos sabi niya okay lang daw, tapos yun sabi niya sa akin i-download ko yung apps na yun. Ayan siya guys, alam mo, chinek ko rin yan, dinownload ko din yan nung pagkasabi niya i-download ko kasi yan, clear yung location, talagang ibibigay niya yung pinaka maayos talaga ng location sa'yo, sa MRT, sa bus, ganun. Kaya so yun, dinownload ko siya guys. At natuwa ako, sobrang blessed ko talaga sa amo ko kasi hindi ako pinagalitan, hindi ako kasi nga kung tutuusin, anong oras na ako nakarating. Although nag-taxi ako, nagastusan ako ng $26.80. So sa pera natin nasa 1,000 plus, pero okay lang kasi yun yung consequence ko sa ginawa ko na pagkapabaya ko, 'di ba? So yun. So tanggap ko yun kasi nagkamali ako. Kaya kayo guys, wag yung gayahin yung sinishare ko sa inyo para maging aware din kayo at pagka dumating sa inyo yung ganitong situation, alam nyo na sa bus guys, kung saan kayo bumaba, pagpabalik kayo, tumawid kayo sa kabilang kalsada. Ako kasi is yun, nawala talaga sa isip ko na tumawid. So yun guys, so naging lesson learned yun sa akin sa tagal ko na dito. First time ko talagang naligaw, hindi naman siya naligaw, pero mali yung sinakyan ko, dapat tumawid ako sa kabila. So yun, parang inikot ko yung biyahe, kaya natagalan ako. So yun lang, swerte ko lang sa amo ko kasi hindi ako pinagalitan, hindi ako yun, pina-download sa akin yung apps, at saka sobrang bait talaga nila. So yun, at saka lang guys, maging honest kayo sa amo nyo. Pag kami mga ganun situation, sabihin nyo agad para solusyonan. Ayun, tsaka maging sila, aware sila, at baka mag-alala sila anong oras na wala pa kayo, hindi pa kayo nakarating, di ba? So yun lang guys, bye bye.